Amen. Pwede mo nang gawing dahilan, pero gumagawa ka ng dahilan para manambahan. Yun ang maganda, amen? Well, pwede natin gawing dahilan. Hindi na ako makasama, may bagyo eh. O, justify ako, may dahilan. Pero iba, may dahilan, paakit ako sumimba ngayon, amen? Yung mga national, kulang ng isa. Wala si Elisa, ano? Umalis siya. Susuluhin natin yun pagbalik, amen? Umalis siya. Okay, Matthew chapter number 16, and let us read verse number 18. Thank you, choir, for the songs. At ang mga awitin ng choir is about the church. And then yung inawit ng duet is about what we stand in the church. We stand on the Bible. Sabi nga, we need to learn to stand for something or we will fall to everything. Amen? Matthew chapter 16, and let us read verse number 18. Ayan, sige po. Nakita nyo na po ba? Amen. Alright, let us read all together. Go. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Alam nyo, lalo sa last part, and the gates of hell shall not prevail against it. The devil is always against the church. He is not against the government. Because he loves the government. Amen? He loves our government. Pero yung mga officer, yung ang Diablo, ayaw niya dun sa government, gusto niya dun sa mga, sa kanila. Amen? But don't you know that the devil is always after the church? Because ang church ay composed ng mga tao. Family, working, whether in government or private. Amen? It is also composed of children. Amen? Rearing for the next generation. Amen? It is composed of young people. It's composed of young couples. Kaya nga, mahalaga na protection ng church. Ang church po hindi building. Ang building na to isang araw, maluluma ito eh. Ang church po ay tao. Amen. Kaya nga ang hinahabol ng Diablo na wasakin at sirain, yung mga tao. That's why we need to understand na ang Panginoon, kausap niyo si Pedro, sinasabi ko si Pedro, ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito. Now, the rock signifies the foundation in the Bible. Amen? Amen. Kaya mahalaga ang simbahan. Bakit sabi nga ba, ano ba kayo nabagyo na nasa simbahan pa? Nabagyo na, nag-iimbita pa kayo ng mga bisita. Nabagyo na, may literary contest pa sa likod. Nabagyo na, ang saya-saya nyo ba? Nasa church pa kayo. Well, we know our purpose. And our purpose is from the Bible. Amen? Amen. Amen. And mamaya, ano po natin yan, para makita natin na tama pala nasa simbahan ako dito. Right. Amen? Dala niyo yung anak niyo, dala mo yung asawa mo, dala mo yung mga bisita, dala mo yung mga bagong graduate. Amen? Sana yung mga graduate natin, mga piloto, dalhin din natin. Amen? Dala natin yung mga tao. Amen? And I hope, kapag maliwanag ang layunin, siguradong maliwanag po ang takdang duluhin po natin sa buhay. Pag hindi maliwanag po ang layunin, delikado eh. Ba't mo ginagawa yan? Wala lang. Ba't yan dyan? Napilitan lang. Mahirap. Dapat alam mo ang dahilan. Amen? At hindi na natin po salita ng Diyos. Kaya nga, kung kayo narito, hindi po lugi. Kung kayo may nabasa ng kaunti, ay okay lang. Kanina, yung mga bisita sa silang, nasa CR kami pare-parehas, basa na yung medyas, basa yung sapatos, basa din naulan din pala sa silang. Amen? Pero makita natin, nasa simbahan pa rin sila. Kagaya po ninyo. Tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Muli kami nagpapasalamat sa inyong kapangyarihan, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa pag-iingat sa bawat isa narito ngayon. At pagpalaan niyo po ang inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga frontliners po, mga members ng simbahan ito. And truly, O God, you're so good in our lives that we can study your words freely, Panginoon. In spite of the typhoon, salamat sa buhay ng inyong mga anak na nakita ang importansya, Panginoon. I know they have sacrifices going to church today. Marami silang doubts, but they have been victorious upon winning those doubts. And they are here with the church. And give us, O God, what we need. And remind us, O God, of the reason bakit kami nagtitipon po ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you now. You may now be seated. Amen. Now, napakahalaga now. God had established different institutions. Amen. First, I am family. The smallest, yet the vital part of every institution na meron po tayo. Amen. Next is what? The government. Salamat, may government po tayo. Amen? Hello? Kaya ipanalangin natin ang ating bansa.
Ipanalangin natin yung mga leaders talaga ay magkaroon ng takot sa Diyos. Amen? And the next thing that God started ay ang simbahan. Amen? Kaya ang simbahan, nakita natin, napakahalaga na maunawaan natin. Ang nagsimula po ng simbahan ay ang Panginoong Jesucristo. Are you listening? Amen? Now, it was prophesied during the time, mga kapatid, of the Old Testament pa. Ipinrapisay na may ipapanganak na tagapagligtas. Amen? At ang trabaho ng tagapagligtas na yan ay magligtas ng mga tao at saan niya ilalagay yung kanyang mga niligtas? Sa simbahan. Ulitin ko, ang simbahan po ay hindi po gusali. Sapagkat kung gusali lang, ay sigurado, hindi ho papasa ang Panginoon. Kasi nung sila'y nagtitipon, ang sinasabi niya, ang kausap niya dito mga kabilang simbahan, ay wala po silang gusali. Hindi air condition ang gusali nila, wala po silang sasakyan, wala silang sound system, wala silang mga physical na bagay na meron po tayo ngayon. Amen? And yet, the Bible calls it the church. Are you listening, amen? Kaya the church is not comprised of building and establishments. The church is what? Composed of people na nakakilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Amen? Na naunawaan na siya ay iniligtas ng Panginoon na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay, pinagtiwalaan niya na yung sakripisyo ni Kristo ang may kakayahang magligtas sa Kanya. At itong mga taong tumanggap na ito ay sumunod sa tubig ng bautismo. Amen? Ang bautismo po ay hindi nagliligtas. Amen? Ang bautismo po ay ginagawa ng mga taong ligtas na. Amen? Are you saved? Diyan nyo na ba ang langit? Amen? So kaya ang unang hakbang ng pagsunod kay Kristo ay bautismo. Ngayon sa mga nabautismoan, ang tanong, tapos na ba? Hindi pa ho. Tayo ngayon ay nilagakan ng Diyos. Tayo ngayon ay tinalagaan ng Diyos na habang wala pa ho tayo sa langit, tayo po ay maglilingkod sa Diyos na buhay. Sa Diyos na hindi nakikita. Sa Diyos na tinuturo ng Biblia sa kanyang simbahan. Kaya nga ito nakita yung choir, yung nag-MC, yung narito po, yung nagre-remote nito. Amen. Lahat po na nga, naglinis niya. Yan po ay tinatawag na paglilingkod. Kayong mga inimbitahan, kayong mga bisita. Amen? Kayo pong mga sinundo. May sinong sumakay sa jeep kanina? Jeepney. From Naik, from Bacoor, from different areas. May tricycle. Ayan, di ba may nanundo sa inyo? Di ba may nag-text, may nag-follow up? Tama? Amen? Ang mga tao pong yaan ay mga lingkod ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Amen? Kaya dapat natin maunawaan, mga kapatid, na napakahalaga na kayo po ay dinala sa simbahan. Pag sinabing simbahan ay kalipunan ng mga taong ligtas. Ligtas mo ba ang kausap ko ngayon? Mahalaga, ang tawag sa atin ay simbahan. Ngayon, sa mga sumunod sa tubig ng bautismo, may nasusunod pa. Kaya sabi ng Panginoon, tingnan niyo po, and I say also to the Lord Peter, upon this rock I will build my church. Ang Panginoon, sinimulan niya ang simbahan. Tandaan sa Matthew chapter number 1, diyan nakatalaga, mga kapatid, yung record ng kapanganakan ni Kristo. Sa Matthew chapter number 3, diyan naman po nakatala, chapter 2, diyan nakatala yung early years ng Panginoon. Sa Matthew chapter 3, diyan naman nakatala, mga kapatid, yung tinatawag na pagbabautismo kay Kristo ni John D. Baptist. Amen? Kaya nga, yung di po doon is article, hindi po apelido yun. Amen? Nakikinig ko ba kayo? Amen? Kasi noon, hindi pa uso ang apelido sa kanila. Ang pangalan ang mga nakadugtong sa pangalan ng tao is either pangalan ng tatay nila or trabaho ng tatay nila. Nandiyan ba ho ba kayo, amen? Pati nun ang pangalan may ibig sabihin. Sa atin ngayon kasi nakita, ay gusto kong Koreano. Kim Jong-un, mga gano'n, amen? So yun ang pinangalan mo sa anak mo, amen? O gusto mo na Mexicano, ganyan. Pero ang pangalan nila ay is either it's ascribed to God or sa kagandahan na tinatawag na kalikasan. Pero si John the Baptist, ang nagpangalan sa kanya, are you listening, amen? In John 1:6, there was a man sent from God whose name was John. And that John is in Matthew chapter 3. He is John the Baptist, amen? Kaya ang authority ni John ay galing sa Diyos. Kaya nga dumating sa punto, mga kapatid, si Kristo ay kailangan niya maglakbay ng halos 60 milya o 70 kilometro para lang magpabautismo kay John. Nakikinig ho ba kayo, amen? Kaya nga mahalaga ang bautismo. Ang bautismo hindi naghuhugas ng kasalanan. Ang bautismo hindi nagbabawas ng kasalanan. Ang bautismo, tanda natin na hindi rin ikaw payayamanin. Amen? Pero ang bautismo ay yan ay katugunan sa kalooban ng Diyos. Yan ay unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon. Kaya ating mga unawaan, mga kapatid, at ang simbahan po ay naorganisa sa Matthew chapter number 10. Kaya naglagay ng mga opisyales.
Nakikinig ba kayo, amen? Ang unang opisyalis ng simbahan, tinawag silang apostol. Pag sinabing apostol ay witnesses. Ang tanong, Pastor, may apostol pa ba ngayon? Wala na po. Kasi ang pamantayan ng apostol, dapat nakita mo si Kristo. Kaya kung may nagsasabing na apostol siya ngayon, tanongin mo, ilang taon ka na? Nakita mo ba si Kristo ng mukhaan? Ikalawa, sabi ng Acts chapter number 1, bautismado ni John the Baptist. Kailan mo nakasama si John the Baptist? Si Sam nagbabaptize pero hindi siya si John the Baptist. Sam the Baptist. Si James nagbabaptize pero hindi siya si John the Baptist. Si James siya eh. Amen? At kahit ang pangalan mo ay John, hindi ka si John the Baptist. Sapagkat nag-iisa lang si John the Baptist. Kaya makita natin mga kapatid na ang simbahan po ay na-organisa sa Matthew chapter 10. At nangaral sila at sa Matthew chapter number 16. Ngayon, pinagtitibay ang simbahan. Kaya nga sa pagdalo mo sa simbahan, ikaw ngayon ay pinagtitibay. Ngayon, napansin nyo, may second floor tayo, tama? We are building itong building na ito. Nakikinig ba kayo, amen? Hindi pa ito tapos. Ganon din ang buhay natin. Kaya nga ang simbahan ay kalipunan ng mga taong ligtas. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kaya kapag ikaw ay tumigil sa pananambahan, tandaan mo natin mga kapatid, sinasabi mo, Panginoon, tama na ang paggawa mo sa buhay ko. Kapag hindi na mahalaga sa iyo ang simbahan ngayon, na kahit bumabagyo, ang dami mo ng dahilan, pero pag sa trabaho, sa ibang bagay, ay talang gumagawa ka ng paraan, ay napakapangit na ugali ho yan. Tama ho ba? Pag ikaw ay pupunta sa doktor dahil kailangan mo siya, hindi mo ipagpapaliban kasi appointment yan. Tama ba? Amen? Sa trabaho, kayo mga nasa military, ay talagang kahit bumabagyo, pag pinatawag kayo, ay hindi ka pwedeng magdahilan. Amen? Are you listening? Ito, meron tayong retired dito. Amen? So, bakit sa mga nanay, sa trabaho, sa bahay, hindi ka pwede magdahilan kahit may lagnat ka ba? Tama ba? Daig mo pa ang kape, babangon ka. Gagawa ka ng paraan, nag-iisip ka ng paraan, magdadagdag ka ng kalakasan, para lang sa pagkatandaan natin, may mga nakasalalay na buhay sa ating mga ginagawa. Ganon din po sa ating pagiging aktibo sa simbahan. Mahalaga na maunawaan natin, bakit ka kailangan pumunta ng simbahan? Sapagkat dito, i-build ka ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan sa building may tamang foundation. Amen? Ang pundasyon si Kristo. Amen? Nakikinig ba kayo? Amen? Ang founder ng simbahan si Kristo. Hindi po kahit na sinong tao ang nagtatag ng simbahan ay si Kristo. Kaya kung hindi natin aabutin yung pagdating kay Kristo kung sino nagtatag ng simbahan, hindi ang simbahan ng Panginoon. Amen. Ang isa sa pinakamatandang relihiyon sa mundong ito ay nagsimula noong 300 AD with Constantine the Great. At may mga nagsinuran pa. Nakikinig ba kayo, amen? Pero ang simbahang tinatag ni Kristo ay natatag at the age of 30. 30 years old siya, kaya 30 AD. Kaya kung 300 to 30, minus nyo, ilang taon? 270 years bago dumating yung pinakamatandang relihiyon sa buong mundo ito. Pero ang Baptist ay nandiyan na. Amen. Nakikinig ko ba kayo? Amen? Kaya historically, tinatag ni Kristo, makita natin na nag-mission ang mga apostol, kasunod ay si Pablo, kasunod ay mga mangal for 1,200 years sa Europa, sa Amerika bago nakarating sa Pilipinas. Nakikinig ba kayo? Amen? Ang simbahan kaya nga hindi building. Sapagkat sila ay nagtitipon sometimes sa tabing dagat, sa kabundukan, sa kaparangan, wala silang sariling gusali. Kaya nga, minibuild ang Diyos ay tao. That's why every time na ikaw ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa simbahan, sa pagtitipon ng simbahan, tandaan mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Salamat sa online. Pero mga kapatid, hindi na sa ginagawa lang natin talaga doon sa mga hindi kaya makarating. Amen? Pero kung tubig lang, kaya makarating simbahan. Kung problema lang, kaya makarating simbahan. Sapagkat tandaan na dito tayo i-build ng Panginoon. Now, you may be building your family. Kailangan mo ng simbahan. Amen? You may be building your career. Kailangan mo ng simbahan. You may be building your life. Sapagkat marahil nasira ang buhay mo, nais mo ng fresh start sa buhay mo, kailangan mo ng simbahan. And the only person that can build you is the Lord Jesus Christ to the church. Sabi ba, I will build my church. This is not my church. This is Jesus Christ Church. Kaya may-ari sa iyo ang Panginoon. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ,
Siguro doon mo na kay Kristo ka. Pag sabi na kay Kristo, alam mong ligtas ka. Amen? Alam mo, ikaw ay property ng Panginoon. Therefore, sabi ng Bible, ye are bought with a price. Amen. Sino ang bumili sa atin? Sa binayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, si Kristo. Right. Kaya ako, hindi na ako may-ari ng buhay na ito. Hindi na ikaw ang may-ari ng buhay na yan. Si Kristo na. God owns us twice. Right. First, through procreation, nung tayo pinanganak. Second is from our regeneration. Nung tayo ay pinanganak muli. So, pag-aari ka ng Diyos 2 beses. Kaya nga kalooban ng Diyos pag ikaw ay saved, dapat nasa simbahan ka. Amen. Ulitin ko, pag ikaw ay ligtas, nasa simbahan ka dapat. Amen. At alam mo bakit ka nasa simbahan? You have the right foundation. And we have also its function. Ano bang function ng church? At yan na tayo pupunta, mga kapatid. We have the founder, the Lord Jesus Christ. We have the foundation, the Lord Jesus Christ. Amen? We can also talk about the fruit of the church. Ano bang bunga nito? Buhay. Ang bunga ng simbahan, dapat nababagong buhay. Kaya tayo, bakit yung mga bata dinadaan? Yan, nakadikit na pala yung nasa poster making nila, no? Yan ba yung entry? Nakakatawa yung mga bata, lumalaki sa pang... Makinig kayo, tayo po ay may kalikasan ng kasalanan. Nakikinig ba kayo, amen? Yup. Kaya nga ang kasalanan, ang kabayaran nito ay ano po? Sa Romans 6:23, kamatayan. Kaya nga kung hindi magiging bago yung ating tatahakin at tayo mamumuhay pa rin sa kasalanan, lagi mamamatay yung kaligayahan natin, mamamatay yung pangarap mo sa pamilya mo, mamamatay yung pangarap mo sa mga anak mo, at kahit ang karir mo ay pwedeng masira dahil ng kasalanan. Kaya napakahalaga ng simbahan. Nakikinig ba kayo, amen? Sapagkat bibigyan tayo ng bunga na magkakaroon ka personal at mapapakinabangan mo ang bunga ng salita ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is what? Given by inspiration of God. The word inspiration means God breathed. Kagaya nung ang tao ay inilikha ng Diyos, hiningahan sa butas ng ilong. And also in the book of John, hiningahan din ng simbahan. Kaya makita din, ang kaloob ng Diyos, ang bunga dapat ito ay buhay. Amen. Buhay, hindi lang buhay na wala hanggan. Kundi yung buhay, kakaroon ka ng bagong pag-asa. Bagong panimula. Kasi na kay Kristo ka na. Ang iyong pamilya ngayon ay ang direksyon nyo na sa Panginoon ngayon. Ikaw ay pinagpapala ng Diyos, pero hindi ka nakakalimot sa Diyos. Amen? Ikaw ay pinauunlad ng Diyos, pero hindi mo kinakalimutan, hinuhuli ang Diyos. Yan ang may binagong buhay. Kaya tayo nananalangin na yung magiging mga susunod na opisyal ng ating bayan ay may takot talaga sa Diyos. Amen. Para hindi magnanakaw. Eh ngayon darapalan na talaga ang kasalanan. Sabi ng Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. Di ba yung isip ng tao, wala naman siya na makakakita sa akin, wala authority. Kaya talamak ang pagnanakaw, talamak ang pandaraya. Ang malungkot dito, kung yung mga nagsasabi niya nasa simbahan, sila yung mga nauna, anong nabago sa kanila? Ang kasalanan magdudulot sa iyo magnakaw. Amen. Mandaya. Kaya nga pag lalaki ka, huwag naman sana yung mga sundalo pag nasa ibang lugar, nagiging binata kahit may asawa na. Come on. Tanungin ka na natin ito si Sen. Mga na-deploy ko saan-saan. Di ba? Sisirain yun eh. Kaya ang kasalanan sisira ng buhay talaga. Kaya malaga ang simbahan. Amen. Ilang young people na, tinan nyo, ano yung mga ano natin yan? Tinan nyo, ilang mga kabataan yung 12 anyos, 13 anyos na bubuntis kahit lalaki. Hindi, joke lang mga babae po. Amen? Mga babae. Nandiyan po ba kayo? Tanungin mo yung, pumunta kayo sa mga area, tanungin nyo yung mga kabataan, anong plano mo sa buhay? Pag ang barkong walang direksyon, siguradong wala ng destinasyon yan. Right. Magpipiloto kayo, brother Mike, magpipiloto ka, di ba? Saan ka papunta? Wala lang. Meron kayong order eh, tama? At di ka pwede lumabas doon. Kaya ang tao napahamak kasi nung lumabas siya sa order ng Diyos. Amen. Kaya pinapaalala dito, tinan nyo, ang ulo, ang Diyos. Tapos si Kristo, tapos lalaki, tapos babae, isang babae, tapos anak. Ginulo ng Diablo yan. Sa simbahan, tinuturo natin yung tinatawag na structure ng pamilya. Kaya ang gulo ng pamilya kapag ang babae nangunguna. Ulang amen. Amen.
sinasabing kayo? Sinasabi ko generally. Hindi ba ang gulo din ng pamilya kapag ang anak ang nasusunod at hindi ang tatay? At lalong mas magulo ang pamilya kapag ang lalaki ay walang takot sa Diyos. Ang tanong sa mga tatay, ang tanong sa mga mag-aasawa, saan mo dadali ng asawa mo? Saan direksyon mo dadali ng magiging mga anak mo kung hindi kasama ang Diyos? Ano ko lang po? Na may paggalang. Saan mo na? Kaya kayong mga bata na dinadala kayo ng magulang ng simbahan, magpasalamat kayo sa Panginoon. Minsan ginigising kayo, pinipilit kayo, binabayaran pa kayo. Sumimba ka lang. Hindi ko naranasan yan. Kaya sa simbahan, pinapaalala sa ating structure. Amen. Ipinapaalala sa atin yung order. Nandiyan ba kayo? Amen. Eh, sa restaurant ka, nagagalit ka pag damo na yung dessert. Tama? Pinauna ka magkape, hindi ka pa nakain, hindi nabusog ka na. Ang kape sa huli. Sabay ng ice cream. Amen? And also sa church life fellowship, tingnan nyo sa simbahan. Nakita, nagkakamayan kayo, yung pa mas malungkot pa rin. Saan ka masaya sa inuman? Saan kayo masaya sa kasalanan? Pinag-uusapan niyo buhay na may buhay? Eh dito pinag-uusapan natin paano aayos ang buhay natin. Mga kapatid, hindi laging pera. Hindi lahat ng may pera may maayos sa buhay. Pero maganda, maayos sa buhay mo, may pera ka pa. Amen? Di ba? Pero kung sabihin masama yun, hindi, maayos yun. Kasi dapat, tinan nyo ha, mahalaga naman natin yung fellowship and the future of the church. Ang church may pakakasalan ng Panginoon. Sino dito mag-aasawa sa mga young people? Wala. Amen? Sa mga dalaga dito, kung dahil binata, o dahil binata. O, nagpaplano ba kayo? Di ba? Kaya nga yung iba, wala simbahan kasi nag-aalala siya sa kanyang future. Kala mo naman, uunlad siya pag umabsent sa simbahan. Di ba, mas marami pang nawala sa'yo? Diyan pa ba kayo? Pag ang tao mali ang prinsipyo, siguradong mali din ang takbo ng buhay niya. Amen. Ito, sampulan na lang. Ang martilyo, anong gamit? Come on. Ang martilyo, prinsipyo ito. Anong gamit ng martilyo? Pangpukpok sa pako. Pangpukpok sa pako. Hindi mo ba pang kalso? Pwede rin? Pumayag eh. Sige, dapat alam natin, ha? Kaya marami nasisira kasi hindi alam ang purpose. Kapag estudyante ka, anong purpose mo? Ba't ka nasa school? Ba't yung iba napasok lang? Lakas pa humingi ng baon. Pagdating ng grade, kumusta yan? Secret po. Pag hindi mo nagamit ng tama, ang buhay natin pag di nagamit ng tama, nasisira. Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. Ang edukasyon mo, kahit ikaw ay summa cum laude, yun ba sana cum laude. Pag hindi mo nagamit, ay graduate ka halimbawa ng engineering, tapos nagpo-vulcanize ka. Ano ang purpose ng pinag-aralan mo? O, tanong, tao ka ba? Yung iba yata duda. Tao ka? Yeah! Ang tanong bilang tao, napag-isipan mo ba, bakit ako buhayin ngayon? Kakain ka lang? Papakayaman, may kilala ko sa Bible na ganyan. Sabi niya, kakain ako, iinom ako, magpapakasaya ako. Ano sabi ng Diyos? Ikaw ang nahangal! Ngayon, kukuhanin ko na ang kaluluwa mo. Anong halaga ng buhay mo kung hindi yan nagamit para sa Panginoon? Amen. Are you listening? Amen. Alam mo, babago brad, may bumagsak na aeroplano sa Tarlac kahapon, ano? Ano ba yun? Hindi naman kasama yun, ano? Oh, private. Buti lang, nandito kayo ngayon. Amen. Kaya, number 1, tingnan natin po. Maikli lang po ito. Mahaba ng biyahe. Amen? Now, in relation to God, what is the purpose of the church? Okay, katubo sa Diyos. Anong layo? Pinag-usapan ng tao. Tao ho ba kayo ngayon? Amen. Tao tayo ngayon, ha? Amen. Sana po, walang buhaya dito. Amen? Sa basketball lang yun, ano? Amen. Pero tumawid na yung mga buhay sa basketball, ano? Nasa ano na, amen? Oh. Ha? Di ako ganyan sa akin, pinag-pray ko ang bahay natin eh. Naiinis lang ako kasi
ito mga tao to parang walang kasalanan. Hindi nila naunawa na kasalanan yung ginagawa nila. Kaya panalangin natin mga kapatid. Kaya una, dapat ang simbahan magayos. Pag ang simbahan pa ay nag-compromise pa sa nangyayari sa mundo, paano na? Nakikinig ba kayo? Amen. Hindi tayo nag-rally. Pero nagpipreach tayo. May mabago lang na isang buhay dito. Ang laking bawas na sa mali sa mundo eh. Amen? Ito mga to, mapopromote kayo. Maging general kayo balang araw. So hindi kayo kasama doon sa mga gumagawa ng kalokohan. May balang na kagad kayo ba? Pagkikimusang ngayon, nag-amen ka. Amen? Imagine, mababawasan tayo ng addict. Amen? Oh, di ba? Mababawasan, hindi tayo. Imagine pag dito, yung people mag-aasawa sa tamang panahon. Hindi yung sa magulang pa umaasa, nag-asawa na. Amen? Ay, di nakabawas tayo ng liability. Kasi bakit namuhay ng prinsipyo? Tama ang dahilan. Hello, ang laki na ng ambag natin sa lipunan. Kaya number one, ang purpose of church in relation to God. The church should exalt God. Kaya simbahan, hindi yung tao. Kaya dito mapansin nyo, kahit eleksyon, hayaan nyo silang mga kampanya, pero huwag sa simbahan. Nandiyan po ba kayo? Huwag nating salaulain ang simbahan. Ito ay para sa Diyos. Dapat ang para sa Diyos, ang napapakinggan, salita ng Diyos. Amen. Amen. Nandiyan ba ba kayo, amen? Amen. Tingnan nyo sa Ephesians chapter 5. Tingnan po natin ha. Ephesians chapter 5. Ano ba dapat natin ginagawa simbahan? Para sa Diyos ito eh. Kaya dito, basta wala masayawan, wala. Dito, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung para sa Diyos, dapat salita ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Amen. Ephesians chapter 5, tingnan nyo po, verse 19. Kanina ginawa nyo ito eh. Tingnan nyo ha. Ito sana ginagawa natin ito ng tama. Yung mga nag-online, naawit ba kayo sa bahay? Wala, nakashort pa nga yung iba ngayon eh. Kaya dito sa simbahan, nabibis tayo ng tama, hindi dahil mayaman tayo. Haharap ka sa Diyos. Haharap ka sa Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Pwede ba yung basta-basta na? Nakikinig ba kayo? Amen. Eh, mga military ka, di ba? Meron kayong time na naka-brown lang kayo, naka-white, sa naka-tiger kayo. Bakit? Designated yan eh. Assign. Kasi hindi basta-basta yung inyong pagpupulong. Sa eskwelahan, naka-uniforme. Sa simbahan, let all things be done decently and in what? Order, kaya ka tinuturuan tayo magdamit. Ang mundo kasi tatanggalan ka ng damit. Yung sa mall, bumili ka, mas mahal yung maiikli. Napansin nyo? May palda. Mas mahal yung mga malaswa. Amen? Kaya dito tinuturuan tayo ng tama kasi para sa Diyos eh. Amen. Ang tanong ngayong maga, para sa Diyos ba ngayon dahil ba't nandito? Hey! O ngayon, kanina pagpasok ko pa lang dyan, nag-prepare ka, naligo ka, sana naman. Amen? Tandaan nyo kahit pa gano'n ka ka-spiritual, pag di ka naligo, karnal ka pa rin. Ang kalinisan mo ay bunga ng kabanalan. Banal. Huwag mo sabihin banal ka na hindi ka naliligo ng ilang araw na. Sa utot ka din yan. Nandiyan po ba kayo? Sa Bible. Amen. Let all things be done decently and in order. Pati kaya dapat talaga kahit katawan, nililinis, inaayos. Sabi ng Bible, ang buhok dapat sa lalaki, maikli. Kung may buhok pa. Sa mga babae, dapat mahaba. Pag ang lalaki nagpahaba ng buhok, abay, delikado yan. Nandiyan pa ba kayo? Wala sa ayos. Kaya hindi tayo nagpapayabangan dito. Okay lang, ayos na. Amen? Amen. Pero hindi naman lagi okay. Darating ang panahon, may pampatahi ka na rin. Ang panyo. Amen? O tinan nyo, anong gagawin ng simbahan? Sumalit, pagdating dyan, may tama kang puso, naligo ka, nag-toothbrush ka, kung di ka nag-toothbrush, huwag ka muna magsalita. Pakiusap, mamamatay ang katabi mo. Next, tinan nyo ito, verse 19, speaking to what? To yourselves in psalms and spiritual songs. Wala hong dancing dyan. Ang simbahan dapat umaawit para sa Panginoon.
making melody in your heart to the Lord. Kaya pag-awit pa lang dyan, tinan nyo ha, we are to exalt. Kaya ang awit natin, hindi mo awit si Simba, hindi ko kayang tanggapin. At yung mga inaawit sa mundo ngayon, may mga awiting para sa mundo at may mga awiting para sa Diyos. Kaya dito meron tayong himbo. At tawag dito himbo. Ito yung mga testimonial ng mga Kristiyano nagpatotoo na mabuti ang Diyos at salamat sa Diyos. Amen. Kaya awit na simbahan, banal na aso, santong kabayo. No? Iwalay natin yan. Amen. Kaya ang simbahan, pagpunta sa simbahan, ang awitin natin makalangit. Amen. Bakit papunta ka ng langit eh? Eh, huwag kang umawit ng makalangit, hindi ka pupunta doon. Right. Pero kung papunta ka ng langit at tinanggap mo si Kristo bilang yung tagapagligtas, iba enjoy mo ito. Bakit? May nagtanong, anong gagawin natin sa langit pagdating natin doon? Siyempre, una, magpapasalamat, sasamba sa Diyos. At bahagi ng pagsamba, pag-awit. Pero wala akong nakita sa langit na may sayawan. Amen. Shout for joy. Wala mo tayong ganyan dito. Wala akong ganyan sa langit. Ang ginagamit nila si David sumayaw, makinig kayo. Ang sayaw sa Bible is leaping. Hindi yung sleeping. Leaping. Sabi, nasayaw pala ako, tulog ako. Hindi. Leaping, tumalon. Di ba, minsan natuwa ako, wow! It is considered dancing. Pero hindi yung dancing na sensual ngayon. Tapos nag-ano ka pa? Ano yung ginagawa na ngayon? Zumba? Nakakapag-zumba, di nasamba. Pero huwag mong dali na zumba sa pagsamba. Amen? Amen? Amen. Aba, hindi tayo dapat magmukhang, pardon my term, lumuko pag sa simbahan. Aba, yung mga simbahan, gumugulong, may holy barking. Oh, may holy laughter. Ano yun? Tatawa ka kahit hindi ka masaya? Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. Kaya when it's time to sing, you sing. Para sa Diyos yan. Amen. Malungkot tayo yung mga ka. Amen? Nalulungkot kasi, Pastor, ang kanta ko kasi Bon Jovi. Don Moe. Ano si Boy? Don Moe ba? My way. Oy, my way ko, ano? Eh? Kaya nalulungkot ako, Pastor, pag sa church kasi wala yung mga favorite songs ko. Ano ba yung tanong? Ito lang, tanong. Yung kayang inaawit mo, aawitin ng Panginoon yan. Psalms, hymns, spiritual songs. Eh, kalimitan ng kanta ngayon, carnal songs, fleshly. Sana! Oh, hindi, naman na kaagad. Yung sabi ba, oo nga. Hindi na to, okay. Nalulungkot na kayo eh. Hebrews 13:15. O, singing, ano pa? Hina natin. O, kumusta kaya ito ngayon? 13:15, ano sabi ng Bible? By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Kaya nga ang pagsamba sa Diyos, kung para sa Diyos, may sacrifice talaga. Pastor, nabasa kami ng ulan. Counted ba yun? Of course. Kung may sacrifice, para sa Panginoon. Ano kasunod? That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Kaya nga hindi lang singing, kundi also thanksgiving. Kaya pag ang simbahan, ang purpose sa Diyos simbahan, nagpapasalamat sa Diyos. Kaya the mere fact na nasa church ka ngayon, kasama ka ng church sumamba sa Diyos, dapat may thankful attitude po tayo. Amen. The attitude of gratitude. Panginoon, salamat. For the whole week, Panginoon, iningatan mo kami, nag-provide ka sa amin, may problema, pero okay pa rin, Panginoon, moving by the grace of God, kaya nga sasamba ako sa iyo, Diyos, sapagkat alam ko na ikaw ang may dahilan. Bakit ako ay buhay? At kung sakali bang mawala ng buhay, ay para pa rin sa iyo. Amen. Alam mo, maraming tao ngayon, alam yung pinakamatindi, maraming hindi na marunong magpasalamat. Napakarami. Kaya sabi ni Pablo, perilous time shall come. Dangerous time. Ano yung pinsa sa ugali na kapag delikado na, pag may mga tao hindi na nagpapasalamat. Nakakalasa ka pa ng kape, nakakaamoy ka pa ng kape. Di ka pa nagpapasalamat niyan. Right.
Nakakakain ka pa ng maraming kanin. Kahit bawal na. Ano, Thanksgiving. Kaya pag para sa Diyos, hindi lang singing, dapat Thanksgiving din. Are you here to give thanks to the Lord? Hindi ko sasabing walang problema, pero papasalamat tayo na may solusyon. Para sa, at kung wala pang solusyon, may kalakasan ka para harapin yung problema. Alam mo pati ang blessing may bigat. Pag pinagpapala ka, ang tanong, may lakas ka pa rin mo magpasalamat sa Diyos? Minsan kasi pagka sobrang blessing, parang nakalimutan na yung nagbigay. Minsan parang mga anak natin, di ba? Pag nakuha yung gusto, wala na, di ka napapansinin. Kaya alam niyo bakit yung pattern of prayer? Give us this day our daily bread. Bakit this day? Kasi gusto ng Diyos ang fellowship. So, gusto niyo sa araw-araw, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Kaninang maga, pag-gising mo, meron pang bago kang gumising, nagpasalamat ka agad. Amen? Pag-gising mo, ano munang sinabit mo? Salamat, Panginoon. O, asa na kami? Wala ka na kagad. Nasa iyo na po! Inis ka, magang-maga, magpasalamat ka muna bago ka mainis. Amen. Yun, parang thank you, mainis po ako, ha? Okay. Ha? To exalt God! Are you listening, amen? Singing thanksgiving! And also when we come to the altar, nag-respond tayo sa preaching. Are you listening? Amen. Tingnan mo to sa, ano to? Philippians 4:18. Ito, mga kababayan natin to, Philippians eh. Hindi pala, Philippians po ito. But I have all and about, I am full, having received of Epaphroditus the things which are sent from you, an odor of a sweet smell, sacrifice, acceptable, well-pleasing to God. Alam niyo yung katanggap-tanggap sa Diyos? Ikaw. Ano ang tugon mo sa salita ng Diyos? Huwag mo hanapin paano tutugon yung iba. Ang hinahanap ng Diyos, ikaw. Amen. Kaya kung gusto mong purihin ng Diyos, the purpose of the church is what? Kaya nga dito, anong desisyon mo mula sa salita ng Diyos? Nagdulot ba ito na mag-sacrifice ka o umatras ka na mag-sacrifice? Ano yung sacrifice yun? Saan nilalagay? Panahon ng tabernacle, panahon ng templo, saan nilalagay ang sacrifice? Sa altar. Hindi ba kayo? No, nang hinahanap na sakripisyo is what? Yung kinakatay na tupa, baka, kambing, dab, so lahat may dugo. At inilalagay saan? Sa altar. Sinusunog yun. Bakit sinusunog? Para walang matitira. Kaya pag ikaw ay naghandog sa Diyos, huwag ka magtira para sa iyo. Amen. Ay, nagdesisyon ka, Panginoon, iwanan ko na yung kasalanan ko. Dito mo gagawin. Panginoon, nagpapasakot na ako sa asawa ko. Dito mo gagawin. Tingnan nga natin ba niya? Sa mga mister, Panginoon, mamahalin ko na yung misis ko. Hindi yung misis ng iba. Ito mo gagawin. Sa mga anak, Panginoon, susunod na ako sa magulang ko. Ito mo gagawin. Panginoon, kahit may bagyo, pagkaya naman, makapag-church pa rin ako. Ay, mga bisita nakarating, yung mga miyembro, hindi. Amen. May sacrifice ba yan? Nasa bahay ka? Walang sacrifice yan. Convenience yan. Anything without sacrifice is that of God. Sapagat ang gusto ninyo may sacrifice. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you what? Present your bodies. Pag sabing present, andito yung katawan mo! Kaya wag mo sabihin, kahit wala ako sa church, saan din ang espiritu ko? Delikado yan! Amen. Baka naupuan yan! Masamang espiritu ko yan. Di pwede. You present your body. Ay, ikaw, nung nakaraan, si Baba ba yun? Lalabas ospital, nasa church na. Hanggang ngayon, nasa church pa rin. Amen. Bible study, inabot tayo doon. Kasama natin yung si Brother Melad, ano? Alas 4 ng madaling araw. Nag-aaral kami ng salita na siya. Ano si Baba? Ay, alam, dito mahal ko yung bata, pero kakaiba yung bata yun. Antibay. Amen. Nagdidelirio na kami sa antok eh. Iba dito, tingnan nyo, nasa simbahan kayo. May sacrifice talaga. Hindi ba yung mga pagdapasok sa trabaho, nababasa din? Yeah. Good. Nag-overtime ka, pero bakit pag sa church natin kayang gawin? Yeah.
Pastor, buntis ako. May buntis na natin sa church. Pastor, may trabaho ako. Marami dito may trabaho. May pasok bukas sa church. Are you listening? Amen. Pastor, may problema ako. Nako, mas marami. May mas marami na din problema sa'yo. Pero sa church. Bakit? Para sa Panginoon eh. Pag hindi para sa Panginoon, talagang hindi mo gagawin eh. Nandiyan ba kayo na makinig? Hirap na hirap ka na eh. So, para sa Panginoon. Let us exalt God. Number 2, for the church, ang purpose ng church, ng Diyos sa church, to edify. Ang ibig sabihin, edify, patibayin. Kaya nga dapat tumitibay po tayo. Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. Yan, may lang po ito. 3 lang po eh. Mayroon pa akong 5 minutes. Ano sabi ng Bible? Ephesians chapter number 4. Verses 11 and 12. Tingnan nyo. And He gave. That pronoun He, ang tumutukoy dyan ay ang Diyos. May ibinigay ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Amen? And He gave some apostles, the first officers of the church. And some prophets. In the book of Acts, may ilan pang mga propeta po noon. Hindi pa kasi kumpleto ang Bible. In Acts 13, kaya tapos yan, wala na pong apostle, wala na prophets. And some, ito yung mga nagpupunta sa iba't ibang lugar para ipangaral na si Kristo, nagliligtas na si Kristo, nadanang ang dugo, namatay, inilibing at muling nabuhay. Sa mga tuwid, yung mga soul winners. Ang tawag sa mga soul winners ay evangelist din po. Sa trabaho mo, punta ka sa now, nagsosoul winning ka, Brother Mike, dinala mo sila, evangelist. Wow! Punta ka sa Navy SEALs, kahit minsan pinapersecute tayo, pero evangelist. Punta ka sa kapitbahay mo, evangelist. Punta ka sa kaklase mo, evangelist. Di ka ba natutuwa, nakasama ka dun sa Sam? Bagamat yung iba, hindi handsome. Joke lang po, amen? At least kasama tayo sa Sam, evangelist. Kahit babae, evangelist. Pero wag mo nang kuha nila, evangelist ako, hindi. So, amen? Kasunod, and some pastors and teachers. Thank God, we have teachers in the church. Verse number 12, for the what? Ano yung perfect thing? Perfect means hindi sinless, kundi mature. Ibig sabihin, hindi ka naisip bata. Ano sabi ni Pablo? When I became a man, I put away childish things. Hindi kayo iyakin lagi. Hindi kayong sumpungin. Hindi kayong on and off sa church. Hindi kayong magagawa ng paraan para hindi gawin ng tama. Pero kahit hirap ka, gagawin mo pa rin yung tama. Ang tawag dyan, maturity. Amen? Hindi ka lagi nakaasa sa iba. Pag walang sumundo sa amin, hindi ako mag-church. Kahit hindi ka na sinusundo, pupunta ka pa rin sa church. At ang maganda nito, hindi ka sinusundo, nanunundo ka na. Kung dati sa bahay mo, ikaw ay lagi pinapakain, ngayon ikaw na ang nagbabayad ng bills. Amen. Ang tawag dyan, maturity. Amen. Dati di ka marunong magpatawad, kaya nagpapatawad ka na kahit sa palengke. Maturity. Amen. Talaga, sunod. Perfect that says, for the work of, ito, ministry ang tawag dito sa church. Kaya nga, ang tanong, anong ginagawa mo? Anong part mo sa ministry? Pastor ako sa giving. Praise the Lord! Hindi mabilis matatapos yan. Amen? Pastor ako sa working. Praise the Lord! Maraming gagawa sa gawain. Pastor ako sa teaching. Praise ako sa singing. Lahat po ito ministry. Kahit driving, kaya kahit sa driver, huwag kayo masungit. Lahat yata masungit dito. Pastor, may overtake kasi eh. Kinarera ko, Pastor. Wag. Lalo may pangalan yung sasakyan. Christian Bible Baptist Church. Mura ka pa, ikaw ah! Uy, church po kayo. Papunta ka sa church. Oh. Kaya mga kapatid, let us work. Tulong-tulong tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya kung lahat ay gagawin natin, hindi natin kaya gawin lahat, pero may magagawa tayo. Nandiyan ba kayo? Kasunod, for the edifying of the body of Christ. Kaya tumitibay ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, ang church, ito ang tao. Si Kristo ang ulo or head. It talks about the function. Galing sa kanya yung utos from the Word of God. Amen? At i-execute. Kaya nga ang simbahan is the executing body.
It is not the legislative body. The church also is not the judge. Ang judge ang Diyos. Ang legislative natin, itong Bible, ito na yun, kompleto na. Ang trabaho ng simbahan is to execute, sundin, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alam niyo ba nakalagay sa Bible, huwag niyong pababayaan ang pagkakatipon? Buti pa yung sinaing, hindi ka nasusunugan. Pero yung pagdating sa Diyos, kulang-kulang. Amen! So, tumitibay ba? Amen. Kaya ngayon, sabi, ulan lang yan. Wala pa namang ano eh. Kaya pa pumunta ng church. Iba, may sakit-sakit pa ng konti, nasa church pa rin. Iba, walang pera, nasa church. Iba, nagkapera, nawala sa church. Ay, hindi pa mature. Amen? Amen? Kumbaga sa balot, ay ano, Pinoy pa. Sa Pinoy, no? Eh, di pa. Kaya tumitibay. Kaya pagdating ng problema, hindi ka na laging nagdadabog, nagtatampo. Hinaharap mo kasama ang Panginoon. Amen. Hindi pag nag-away kayo mag-asawa, hindi niya ako pinansin, hindi ko rin siya papansin. Imagine, kahit mga grown-ups na kumukhang immature. So, balik tayo sa role. Ano bang role mo? The husband should love the wife. The wife should submit to the husband. The children should obey. So, babalik tayo doon. So, kung may tampo ka, o ito mag-uusap kayo, ang basehan niyo lagi, Word of God. Magulo ka pag hindi salita ng Diyos. I-impose mo yung gusto mo lagi dyan. Kaya lagi magkasama ang gulo. Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. Sa trabaho ang gulo, di mo alam kung sinong boss. Nandiyan ba ho ba? Amen. Dapat maunawaan natin to. Kaya tumitibay tayo. Kaya ang salita ng Diyos, mapapakinabangan kahit nasaan ka. Amen. Kaya mahalaga na sa church tayo. Pati iba yung pag naandito ka. Damang-dama mo talaga, di ka makakaalis basta-basta. Pero pag nasa online ka, at ayaw mo na makinig, tatamaan na ako dyan. Reels. Amen? Kaya yung iba, masyado nabubuhay sa unrealistic world. Dito tayo sa katotohanan. Lastly, the church is to evangelize the world. Amen. Go therefore and teach all nations, baptizing them. Kaya ang goal natin is the world. Not to be worldly. Para mag-soul winning. Amen? Kaya in-encourage natin dito, okay, sige, wala kang time ng ibang araw, pero may mga katrabaho ka. You share them the gospel. You invite them to church para kung di mo kaya mag-share, dito sila masashiran. At tayo ay bahagi, mga kapatid, to the greatest movement sa mundo ito. That is to evangelize the world. For the Son of Man, Luke 19:10, is come to seek and to save that which was lost. At tinan nyo, bakit tayo nag-iimbita ng tao? Para makakilala sila kay Kristo. That's the sole purpose. Amen. Kaya simbahan ito, pag wala pong naliligtas, walang record ng souls won, wala tayong plano sa mga tao para anong gagawin natin? Mga kapatid, hindi to simbahan. Hindi to church club. Magpapayabangan lang, magpapagwapuhan, pagandahan lang, payamanan. Ay, hindi church yan. Club lang yan. May bayad yung membership. Nandiyan ba kayo? Amen. Hindi gano'n. The church is not a club. The church should evangelize. Kaya nga kung di mo kaya, magbigay ka ng tracts. Yung libre mabasahin. Kung maubusan na, mag-print ka na. Sino may printer sa bahay dito? Printer. Ayan, mag-print kayo. Humingi ka ng template kay ma'am. Para hindi kayo naubusan. Kayo na ngayon na magbibigay. Taputin, mga katrabaho, mga kaklase. Kapit-bahay, kasi yun ang trabaho natin. Bakit tayo nagsusupport sa missions? Nandiyan ba ho ba kayo? Amen. Eh kasi nga, hindi lang dapat Cavite. Katinan nyo, nakaraan linggo, yung mga taga-Thailand, may mga nawiwitnessan na sila mga Thailander. Are you listening? Sa Israel, may ministry na rin. Nagbobombahan, pero nagtitipon sila doon. Dito naman, ulan lang, wala namang bomba. Wala namang misa na nalipad. Hindi makapagtipon. Totoo, mga kapatid, nag-aalam sa kanila. Every time may dadaang mga, talagang grabe ho, sa Israel. Pero titipon sila. Underground, pero nasa taas. Pag underground, nasa ilalim. Diba? Amen? Mga kapatid, alam nyo, isang bagay lang, maging masunurin lang tayo sa Panginoon. Kaya mga bagong tumanggap kay Kristo, hindi po purpose ng Diyos na pupunta ka lang ng langit. Gusto ng Panginoon, maubad din yung pamilya mo, makakilala din kay Kristo. Kayo mga nagtatrabaho,
Dinala kayo ng Panginoon dito, may nagdala sa inyo. Dalhin niyo po din yung mga katrabaho niyo para makakilala kay Kristo. Kayo mga estudyante, hindi lang kayo para magkaroon ng mataas na grade. Dapat mataas ang grade niyo. Subukin niyo, abutin yung mataas. Huwag niyo igol yung mababa. Pero kapag ganyan, hindi balance kung hindi ka rin nag-aakay ng kaluluwa. Mag-aakay ka ng kaluluwa. Dami mo nang alam na formula. Pati pandaraya, alam mo na. Amen? Pero sana naman matutunan mo mag-aakay ng kaluluwa. That is the work of the church. Kaya nga, when you come to church, huwag mo isipin na ikaw lang. Huwag mo isipin para sa iyo lang. I will nurture my spirituality. No! Ang purpose bakit ka tinuturuan para pagdating ng Lunes, sa mga darating na araw, abutin mo yung mga pwede mong maabot. Hindi natin lahat maaabot. Hindi natin lahat mawibitisan. Pero may madadala tayo sa Panginoon kahit na iilan. Amen? Gawin lang natin dapat natin gawin. Amen? Eh sabi naman, even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya natin, bago makarating sa church, talaga ang daming problema. Tama? Ulan. Kaya nangangato kayo, sabi ni Gina, tulog pa. Ang matindi, ayaw gumising. Ay, delikado yun, sis. Ayaw gumising? Kahit pagpukod, delikado yun. Pag ayaw, okay na kung walang tulog kaysa walang gising eh. Diba? Pag wala kang tulog, okay lang eh. Pero pag wala kang gising, wala, diretso na yun. Di ba, papasalamat, gising tayo ngayon. Buhay tayo ngayon. At pwede pa tayo mag-akay ng kaluluwa. Kaya church, maraming ahad lang para ikaw ay una, itaas mo ang Diyos. Pasalamatan ng Diyos. Maraming ahad lang. Even the devil himself. Maraming pipigil para tumibay ka. Pag tumibay ka kasi, makakapagdala ka na iba. Madadala mo ang pamilya mo, madadala mo ibang tao, makakakilala sa Panginoon. And don't, tingnan nyo, sino mag-iisip na pwede kang gamitin ng Diyos sa maraming kaluluwa? Hello? Amen? Itong mga kagagraduate na ito, imagine kung lahat siya magiging preacher. Tapos yung mga batch natin magiging preacher. Itong mga young people na ito, marami tayong maaabot sa Panginoon, mga kapatid. And the greatest accomplishment is to win a soul for Christ. Isang kaluluwa lang. There is joy in the presence of angels over one sinner that repented. Ilang bisita mo? 19? Siguro, yung isa nga lang, masaya na ang langit eh. Masaya na ang Diyos, 19 pa. Eh kung lahat tayo may 19 dito. Di punong-puno. Hindi lang puno Diyos, masaya ang kalangitan. Di ba? Amen? Isa lang ang makakilala, masaya na ang langit. E di, gawin natin, damihan na natin. Kaya yung mga walang pasok, mag-soul winning. At yung may mga pasok, mag-soul winning din. Amen? At kung hindi ka mabahagi dyan, kumuha ka ng tracts, mag-print ka, mag-akay ka. Kahit bagong Krisyano, si Pablo kaliligtas lang, nag-soul winning agad. Eh ikaw, matagal na ligtas, hindi kaya mo na mag-soul winning. Amen? Eh mga taga-bako, hindi lang talaba, alam dyan, hindi lang tahong. Soul winners, makakilala dyan. Amen? Mga taga-naik, dami doon. Amen? Halo-halo, at least hindi fraternity may tatayo doon sa naik. Kundi matatayo, outreaches. Amen. Sa school, hindi lang puro ligaw, kundi maaabot ng mga naliligaw. Amen? Yun ang kailangan. Abutin natin sa Panginoon. Amen? Di ba mas maganda na tayo mag-akay kaysa tayong inaakay? Akayin natin sila. Amen? Ang simbahan ito, yun ang purpose. Diba tayo nagpapatay ng mga building para balagyan ng ito. Mag-aakay tayo siya, nilalagay. Mahirap na magdadala tayo ng tao dito. Saan tayo magtitipon? Diyan sa ulanan. Iba ka, masaya lang dito. Pastor, wala pa tayo ano? Ngayon, naka-aircon na. Tulog na. Naghahanap ng kape pagising. Amen? No? Kapatid, kaya lahat ito ay ang kahinan nito para tayo ay makapag-akay pa ng kaluluwa. Amen? Kanina sa silang, ang dami din ng bisita. 10 din yata ang bisita nila. Kahit maulan. May naulan din pala sa taas. Ano? Hindi lang na wala sa baba. So I hope, kapatid, mahalaga. Ang purpose of the church is exalt God, to edify the believers, and to evangelize the world. Yan, tatlong bagay na yan. Yan ang dahilan bakit may simbahan. At yan ang pinufulfill natin. The church should not be politicized. The church should not be ecumenical. The church should be what? Should be going out and winning souls. Tayo po tayong lahat, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, Panginoon, to worship the Spirit and truth this morning. Salamat sa inyong mga anak
na natin maging sa mga bisita. Dalayan ko, O Diyos, na naging maliwanag, Panginoon, bakit nyo kami iniligtas at inilagay sa simbahan ito, Panginoon. Dalayan ko, O Diyos, na magkakaroon ng desisyon ng bawat isa, na itaas kayo pasalamatan, Panginoon, papurihan sa lahat ng panahon ng aming buhay, pasalamatan sa mga pagpapala, kahit sa mga pagsubok, Panginoon, na kami ay nakikipagtipon simbahan upang kayo itaas sa aming buhay. Pagpalain, Panginoon, simbahan ay tumibay din sa inyong salita. Huwag lang, Panginoon, sa ibang mga bagay, kundi sa inyong salita. At ito'y madadala sa bawat tahanan, sa bawat trabaho, sa bawat karir ng bawat isa. Sapagkat sila'y tumibay sa prinsipyo ng inyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, dalayan ko ang simbahan ito ay patuloy na mag-aakay ng mga kaluluwa. Magdadala ng mga tao sa paanan ninyo upang makakilala bilang Panginoon tagapagligtas. At ang simbahan ko, gagamitin niyo, Panginoon, sa marami pang buhay na mababago at maililid para sa inyo. Dalayan ko, Diyos, ang bawat isa magkakaroon ng desisyon upang kumuha ng bahagi, Panginoon, sa gawain. At hindi man namin kayang gawin lahat, pero may magagawa kami, Panginoon, ayon sa inyong biyaya. I-bless yung Panginoon, ang altar, kayo pumapala sa mga desisyon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. The altar is open, brethren. Tayo makipag-usap sa Diyos. Sa mga tumanggap na kay Kristo bilang tagapagligtas, ang unang hakbang ay tubig ng bautismo. Pero sa mga ligtas na at napabautismuhan na, babalikan natin bakit tayo idilagay ng Diyos sa simbahan. We are to exalt God in our lives. We are to exalt God in our families. We are to exalt God in our works. Thanksgiving, singing, and even now the altar call. Anong decision mo mula sa salita ng Diyos? The devil will be always against us sapagkat ang ating priority ang Diyos. The devil is after with our family, with our lives. He wants to destroy this, to kill and to destroy. Pero ang gusto ng Panginoon, poproteksyonan niya tayo as we exalt Him. And also to be edified, tumibay tayo. Hindi laging isip bata, hindi lagi tayo immature. Sapagkat maraming mga taong ipinagkakatiwala sa atin. That's why even in pain, you can praise the Lord. Even in pain, you can smile. Even in pain, you can be thankful. Even in struggles, nakapag-akay ka pa ng kaluluwa. Lord, evangelize the world. Maraming mga tao, everywhere may tao. Kailangan sila maabot ng Ebanghelyo. Hebrews 9:27, darating ang kamatayan. Ang sigurado lang, ang patutunguhan. It's either lang ito o impyerno. Kaya kailangan ng mga Kristyano, ang mga mananampalataya, ang simbahan ito, ay hindi mag-involve sa iba't ibang mga larangan, kundi gawin lang natin purpose bakit tayo church. You're a Christian in your work. You're a believer in your work. You're a believer in your home. You're a believer everywhere you go. So let us be part of the work of the ministry. Thank God for our visitors. Thank God for the members. Thank God for the children. Hindi nila, salamat sa Panginoon. Pero lahat tayo dapat ay may gawin para sa Panginoon. Sa araw, harap tayo sa Panginoon. Anong ginawa natin para sa Panginoon? Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat sa response ng inyong mga anak. Dalayan ko, O Diyos, na kayo inaitaas sa luwalhati. At i-bless yung Panginoon ng mga decision po. We give you all the honor and glory. Thank you for the sacrifice of thy people this morning. At nawa, Panginoon, kayo po ang tumanggap nito sapagkat kailangan po ang narapat na pasalamatan at papurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. All the people said? Amen. I hope na lumiwanag yung ating dahilan bakit tayo nagsisimba. Amen? Ay ba, di maunawaan yan, ano? Salamat sa Panginoon. Kaya kung ikaw man ay mabasa, nagugutom na, amen? At least, tumibay ka. Pag-uwi mo, dahil may prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya mga mister, lalong may in love sa misis. Yung mga misis, talagang lalong aamo sila. Hindi ang amen dun, okay? Amen? Yung mga anak, we can produce godly generations. Amen? Kaya maganda yung makakabawas tayo sa mga kurap, makakapag-raise tayo ng mga Kristiyano, maayos na leader, maka-Diyos na leader sa darating na panahon. Amen? Amen? So I hope tayo po'y natuto. Tayo po tayo lahat at may nagpe-prepare po tayo for baptism. Thank you for coming this morning at salamat sa Panginoon. Don't forget our BYF service. Walang outing mamaya, ha? May service po ang mga young people. Ayaw natin, gusto mag-construction, ano? So, and then our worship service will be at 3:30. Then practice ang kwento po. Alright, tayo magbakas sa panalangin. Brother James, para mga closing prayer. Pagod daw siya kanina dito eh.
Amen. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mensahe namin na pakinggan. Salamat po sa mensahero niyong ginamit. Palahin mo patuloy ang kanyang buhay at patuloy siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, at kalalimuhan na galing sa inyo to share your word to us, Panginoon. Salamat po sa humble and submissive spirit na yung pinagkaloob sa bawat isa. Hanggang Panginoon, amin pong dinadakila ang iyong pangalan sa muling pagtutuwid sa amin pong kalikuan at pagtatama sa amin pong kamalian. Salamat, Panginoon, for this new challenge, for this new message. At nawa, Panginoon, na amin itong may-apply sa amin pong mga buhay. Sa amin po ang pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ikaw, Panginoon, na mag-ingat sa bawat isa sa nagbabadyang masamang panahon. Ay ikaw po ay mag-ingat sa bawat isa sa amin at ibalik niyo po kami mamaya para po sa susunod po namin gawain. Pinadakila ka namin sa umagang ito at pinapasalamatan. Ito pa kami sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, God bless. At ingat po, see you this afternoon and enjoy your lunchtime. Shake hands po, at least 10 ho. Ayan. Going to 10. Sige po, salamat at makipagkamayan po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning.